Magandang umaga po. Makakasama po natin si Mr. Romel M. Basa, isa po sa mga nagpipitagang extensionist dito po sa Pampanga Agricultural College. So, ang ating magiging topic po para sa pakikipag-usap po natin sa kanya ay tungkol po sa mechanical drying. So, good morning po, sir. Ang una po nating tanong, ano po ang mechanical drying? Ang mechanical drying, ito ay ang mga makabagong pamamaraan na ito ay ginagamitan ng pagpapainit na hangin na nanggagaling sa paapuyan o burner at ibinubuga ng blower. Sa pamarang ito, maaaring mapatuyo ang pinakabasang palay sa isang operasyon lamang sa kahit anong panahon at oras. Kahit bumabagyo, pwede tayo magpatuyo dito. Hindi rin ito nangangailangan ng maraming manggagawa at nadaragdagan ang kita ng mga magsasaka. Opo. Di katulad dati, kapag umuulan, yung palay hindi na nabibilad at nasisira. At kuminsan naman, binibilad lang yung kanilang palay sa daan at nasisira din. Opo, sir, tama po. So, pwede po natin sabihin na malaki po yung maitutulong ng mechanical drying nga po sa ating mga magsasaka. Oo, siyempre, malaking-malaki. Kasi usually, mga farmers kasi kapag nag-aani, buwan ng September, August, minsan October, ay lalo na ngayon, hindi mo inaasahan yung panahon na kung minsan alam mo, taginit biglang uulan. Kaya malaking-malaki ang may tutulong niya. Opo, sir. So, ano po yung mga dapat nating bigyan ng pansin pagdating po sa pagpapatuyo gamit ang mechanical dryer o yun po yung tinatawag din nating mechanical na patuyuan? Ang dapat natin kasing bigyang pansin dito sa paggamit ng mechanical dryer, mga magsasaka kasi, kung minsan, hindi pinapansin yung mga losses na nawawalang butil. Gaya nga ng sabi ko kasi nagbibilad sila sa daan, yung nasisira, napuputol yung kalidad ng bigas, kaya mababa kung minsan yung kanilang bentang bigas kasi nga napuputol yung mga kinakain ng manok, kung minsan naman, at nagdudulot ito ng aksidente. Alam mo ba, sa paggamit ng mechanical dryer, ang nawawalang butil sa isang daan, sa isang porsyento ay 4.5%. Kung sa isang daang kaban, ang nawawala ay 4 na kaban at kalahating kaban. Opo, so napakalaki po talaga, napakalaki. sir, nawawala. So, kaya napaka-importante ang gumamit ng mechanical dryer. Okay po. Sir, ano po yung mga hakbang sa pagpapatuyo natin ng mechanical dryer? O ano po yung mga iba pang hakbang sa pagpapatuyo ng mechanical dryer? Sa mga hakbang na gagawin sa paggamit ng mechanical dryer, dito gagamit ka lang ng ipa na galing sa kono na kumisan tinatapon na lang to. Opo. Gumamit ka. Kada isang kaban, isang oras, gumagamit ito ng 4 hanggang 6 na bags ng ipa. Sa maghapon ay nakagamit siya ng 24 kaban, mahigit kung minsan. Depende ito sa basa ng palay. Ang mechanical dryer, sa isang salang lang makakapagpatuyo ka ng 100 hanggang 120 kaban ng palay. Samantalang sa dating kagawian ng magsasaka, ang magbilad ng 100 kaban na palay sa solar dryer, nangangailangan ka ng maraming tao. Okay. Dito sa paggamit ng mechanical dryer, 3 katao lang, pwede ka nang gumamit ng mechanical dryer, makakapagpatuyo ka ng 100 gamit yung mechanical dryer. At hindi nangangaba ang magsasaka na masira sa biglang pag-ulan ang kanilang pinapatuyong palay kasi nga meron siyang bubong. Meron itong bubong na kampante siya at siguraduhin lang na ang kanilang pagbibilad, gumagamit sila ng moisture meter at yung mga hakbangin kung paano gamitin itong mechanical dryer. Apo, sir. Sir, ano po dapat yung drying temperature kapag gagamitin po natin ay isang mechanical dryer? Napakagandang tanong yan kasi napakaraming magsasaka na nabiyayaan ng flatbed dryer, hindi man lang nila nagagamit kasi nga
yung temperature na dapat. Kung minsan nais nila na mabilis matuyo yung kanilang palay, nagmamadali sila, hindi nila alam na masisira yung kanilang nakasalang doon sa flat bed dryer. Dapat nasa 43 degree lang yung init niya para tama lang yung kanilang pagpapatuyo. At dapat hindi ko mo nasa 43, dapat yung pagbiling, yung kung sa solar dryer gumagamit ng panghalo, iba-iba, minimix yung palay. Dito ang pagmimix dapat yung nasa taas ay siyang unang magiging baba, at yung nasa gitna ay magiging gitna naman, at yung nasa baba ay magiging itaas. Opo. Yun ang paraan para maging pantay-pantay yung pagkatuyo ng palay. Opo, sir. Yung mga dapat tandaan sa paggamit ng mechanical dryer. Opo. So, nabanggit niyo po, sir, yung flatbed dryer. So, Flatbed maliban dryer. po sa flatbed dryer, ano pa po yung ibang uri ng mechanical dryer na ginagamit natin dito sa Pilipinas? Ngayon dito sa Pilipinas, meron ding ibang ginagamit na patuyuan, samantalang ang pinakasikat ngayon, yung mechanical dryer na pinopromote ng Pilmet, na dating Bipre. Ito yung batch type dryer, ito yung flatbed dryer, yung isang uri ng mechanical dryer na may isang bunton, batch ng butil. Ang tinutuyo ay sa papatuyo ay kinasagawa ayon sa kanyang karga o batch capacity ng dryer. Halimbawa itong flatbed dryer, isa yung continuous flow dryer. Continuous flow dryer naman na gumagamit ng sistematikong pagpapatuyo ng butil sa isang serye ng mga patuyuan o drying bins. Habang may kinakargang basang palay sa isang dulo, ay patuloy na lumalabas naman ang napatuyong palay sa kabilang dulo. Ito yung isinusubo at tuloy-tuloy na dumadaloy. Yung basa ay lagi yung patuyo ay lumalabas na, samantalang at lagi naman itong kinakargahan, diretso siya. Yung pangatlo ay maaaring gamitin din yung mobile flash dryer na ginawa ng Bipre, na disenyo ang teknolohiyang ito upang maiwasan ang pagkasira ng butil sa pamagitan ng agarang pagpapatuyo ng palay matapos itong giikin. Ito nga yung habang yung patuloy na pag-ulan, pagka-harvest yung palay, yung sinasabi ng magsasaka, tumutulo yung kanyang ani. Ito yung ginagamit nila, itong mobile flash dryer na dinadala mismo sa kabukiran. Pinabababa nito ang halumigmig sa antas na 18 moisture content. Sapat na para maaring imbakin ang butil sa loob ng 21 araw na hindi mabubulok. Ito ay nakakatuyo ng 10 hanggang 12 kaban ng palay sa loob ng 1 oras. Itong mobile flash dryer, di katulad ng flatbed dryer, nakukuha niyang patuyuin ng hanggang 14%. Opo. Samantalang dito ay pansamantala para hindi lang masira yung palay. Yung kagandahan kasi, kaya halos ginagamit na itong mechanical dryer na flatbed dryer, isang salang na lang. Diretso na nilang idala sa kono na gawing bigas na. Pero dito sa mobile flash dryer, hindi pa. Pansamantala lang talaga, at hanggang 21 days, so 21 araw. Dito sa mobile flatbed dryer, kung gusto mo pang lampasin sa 14%, kung gagawin mong binhi ng palay, gawin mong 11 to 13% ang kanyang tuyo. Opo, sir. Sa mga binigay po nating uri ng mechanical dryer, sir, ano po yung pinaka ginagamit ng ating mga magsasaka? Ang pinaka ginagamit ngayon, gaya ng nasabi ko kanina, itong mechanical dryer. Halos gamit nila ay mechanical dryer. Pagkat sa mechanical dryer nga, kung halimbawa seed grower ka, magpatuyo ka ng 11% hanggang 13%, pwede mo maimbak ng mas matagal yung palay.